Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo man ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa sa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. Hindi niyo po ba napansin, mga kapatid, na kahit na meron kang 100 problema, kapag nagkasakit ka, magiging isa na lang ang problema mo. Hindi po ba? That is the reality. You can have 100 problems in your life today. But until you have one health problem, you will only have one problem in the end. Kapag nagkasakit ka, makakalimutan mo yung mga iba mong problema. Yung stress mo, yung mga utang mo, sakit ng loob mo, yung pagod mo sa trabaho mo, hindi mo na maiisip yan dahil sa sakit mo. Dahil kapag nagkasakit ka, ang pinakamahalaga lang sa iyo ay yung gumaling ka. Amen? Kasi kapag may nararamdaman kang sakit, kahit na gaano pa kaganda ang bahay mo, walang kwenta yan sa iyo. Dahil kapag hindi naaalis ang iyong karamdaman, kahit na dalhin ka nila sa Disneyland o Japan, hindi mo makikitang maganda ito. Di ba? Kahit na pagkasarap-sarap ng pagkain sa harapan mo, kapag sumasakit ang ngipin mo, wala kang ganang kumain. Kahit na tignan mo, para sa iyo, hindi masarap yung pagkain na yon dahil sa sakit ng ngipin mo. Nawawala ng halaga ang buhay, hindi po ba? Kapag masama ang ating nararamdaman. Kaya nga ang tanong, pinapahalagan mo ba ang iyong kalusugan? Do you value your health? Ang mabuting balita, alam ng Panginoon kung gaano kahalaga ang kalusugan natin. Kasi tingnan niyo po dito sa nabasang ebanghelyo, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga apostol na magpahinga muna sila. After a very tiring mission, it is Jesus who ordered them to come away by themselves to a deserted place so that they can rest a while. See, to rest is an act of love for our body. And if you really love someone, you want that person to be rested. Di po ba kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo nagpapahinga siya o pagpagod siya na makapagpahinga siya. Pero kapag galit ka sa isang tao, ayaw mong nakikitang nagpapahinga siya. Kapag masama ang loob mo sa isang tao, gusto mo palaging pagod siya. Di po ba? To rest is also part of doing God's will. Inutos nga ni Jesus na magpahinga ang kanyang mga alagad. Kaya nga, nagkakasala po tayo kapag hindi tayo marunong huminto at magpahinga. Nagkakasala ka kapag trabaho ka ng nagtatrabaho. Remember,
Even God rested on the seventh day. Kaya nga gumawa ng kautusan ng mga Hudyo na lumalabag ka sa batas kapag ikaw ay may trabaho o may ginagawa o kumikilos sa araw ng Sabat. The day of Sabat is a day of rest. The day of Sabbath is to give your body time to recover. The day of Sabbath is there so that you may give yourself time and give time to be with God. Kapatid, deserve mo ang huminto at magpahinga. Lalong-lalo na kung pagod ka. Amen? Kapatid, matuto ka namang magpahinga. Kung hindi ka titigil, ititigil ka ng Diyos para magpahinga. Remember that if you don't make time for wellness, you will be forced to take time for sickness. Nakabasa po ako, napakaganda nung sabi ni John Maxwell, that leadership guru. Once he said, we spend our life either preparing or repairing. Ganda po, no? Kung hindi tayo naghahanda sa buhay, tayo naman po ay nagpapagaling o nagpapalakas. Ganyan ang takbo ng buhay. Naghahanda, nagpapagaling, nagpapalakas, nagtatrabaho. The question is, what are you doing now in your life? Are you preparing or are you repairing? Parehas po yan ay mahalaga. If you want to have a fruitful, happy, holy, and healthy life, then you should have a balance of preparing and repairing. Amen? Kaya nga po, gumaganda ang pangangatawan ng isang tao kapag nag-exercise siya. Pero, hindi lang puro exercise ng exercise. Meron din po siyang recovery. Dapat pagkatapos mong mag-gym, kumain ka ng mabuti. Dapat din pagkatapos mong mag-jogging, huwag mong kalimutan ng uminom ng tubig. Ang matalinong bata, siya yung nag-aaral, siya yung nagbabasa, siya yung inuunawa niya yung mga lessons at aral sa eskwela. Pero, magiging matalino din ang bata kung marunong din siyang magpahinga, kung natutulog siya sa oras. Kasi kung puro aral lang ng aral ang bata, masisira ang ulo niyan. Di po ba? Meron pa mga ibang bata nagko-collapse kasi hindi sila natutulog. Meron mga iba, puro Facebook, puro social media. Kaya anong nangyayari? Hindi sila focus sa kanilang pag-aaral. Ganyan din naman po. Kung gusto mong yumaman, oo, sige, magsipag ka, dumiskarte ka. Pero, kailangan din naman marunong kang mag-enjoy diyan sa mga pinaghirapan mo. Aanuhin mo lahat ng mga inimpok mo. Pag namatay ka, sino mag-i-enjoy yan? Yung ibang tao, mag-enjoy ka naman. Learn to be happy. Ang tanong po, bakit nagkakasakit ka? Bakit nahihirapan ka ngayon? Ito ay marahil, baka napasobra ka. Amen? Baka napasobra ka sa kakatrabaho, baka napasobra ka sa pag-aalala, baka napasobra ka sa galit, kaya naman na-stroke ka o na-atake ka, baka napasobra ka sa bisyo. Kaya naman, ngayon, inani mo yung pag-aabuso sa iyong katawan. At alam naman po natin, di po ba mga kapatid, ang lahat ng sobra ay masama. Ang sobrang pagtatrabaho ay hindi tama. Ang sobrang pagpapahinga din ay hindi mabuti. Life is a balance of preparing and repairing. If you want to be successful, if you want to be happy, if you want to be healthy and holy. Dumating po ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo para bigyan tayo ng buhay at buhay na umaapaw. Pero kapatid, tandaan mo, huwag mo sanang papatayin ang iyong sarili sa pagod. Oo, gusto ng Diyos na magtrabaho ka. Gusto ng Diyos na gawin mo ang iyong mission.
Pero kagustuhan din ng Diyos na matuto ka, na huminto at magpahinga sa piling niya. Sana wag mo ding gagawing mahina ang iyong sarili dahil sa iyong katamaran. Kaya tayo po ay magdasal. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos na maging balanse, pantay ang ating buhay. Dito tayo magiging mas masaya, mas malusog, magiging mas mabunga ang ating buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Mulat sa pangangailangan, lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Lumapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.